Hi, welcome back. Sa video na to, pag-usapan natin hindi lang isang pabango, kundi dalawa. Yung Mancera Cedrat Boyce, tapos yung isang clone niya, Emir Cedrat Essence. So, ito. So, kaya ako naisip na gawan ng video to kasi may isang nag-comment sa isang video natin previously na tinatanong niya or sabi niya ganun, watered down daw ba si Cedrat Boyce? So, bago ko sagutin yun, siguro pakita ko muna yung presentation ng parehong bote. Tapos, pag-usapan natin kung ano yung scent profile nila, yung longevity and performance. Okay. So, si Mancera Cedrat Boyce, ang Mancera kasi merong dalawang style ng bote. Actually, mas focus lang dun sa cup. Ito yung magnetic type. Yan. Meron din kasi sila yung screw type na before, mga years ago, sabi sa groups, mas performer daw yung screw type na cup. Pero yung pinakauna ko kasing bottle, screw type wala naman masyadong pagkakaiba. Though may naamoy ako before na tawag dito, older batch ng Cedrat Boyce As in, luma siya. Collection lang ng isang kaibigan. Sobrang ganda ng performance. I mean, sobrang sobra akong mag-project tapos grabe din yung longevity niya. Pero konti na lang kasi naman ng bote na kaya may lang ako. Okay. So, ito siya. 100 ml yung ganitong bote. Concentration is eau de parfum. Tignan natin yung sprayer. Okay. Makita nyo ang ganda nung labas ng mist, diba? Masarap yung spray nito kapag dala-dala mo yung bote or kapag sa umaga na bago ka pumasok. Yung nag-spray ka nyan, solid agad yung labas. Isang spray mo pa lang. Ang dami mo na makukuha na juice. Siguro discuss ko lang din konti yung scent profile. So, si Cedrat Boyce, initial spray niya, ni-spray ko na kasi kanina dito sa braso ko. So, meron siyang sharp opening. So, yung scent profile ni Cedrat Boyce similar sa Aventus. Tapos, pwede ko rin siya ikumpara sa CD Nim, yung most popular clone ng Aventus. Personal experience ko dun sa initial spray, nakakuha ko ng hindi magandang feedback. Nag-spray ako sa loob ng kotse before. Tapos sabi ng asawa ko, nakakahilo daw. Amoy, ano yun yung nakasabit sa mga taxi. Yung pine tree na nakasabit sa taxi, ganun niya dinescribe. Amoy air freshener daw na nakakahilo. So, wala na akong magawa. Nagpasingaw muna kami ng kotse kasi nag-spray ako sa loob. Tapos, sobrang naglilinger yung amoy niya. Kasi, isang bagay dito sa Cedrat Boyce hindi lang siya basta malakas. Mas ma-appreciate mo talaga yung amoy niya. Mas nanonotice mo yun sa hangin. Kapag nagsisirculate. Halimbawa, in-spray mo sa sarili mo or sa damit mo. Kapag nag-flow na, kapag nag-evaporate na yung molecules niya, tas nasa hangin na, mas dun mo ang bilis ma-detect talaga nung amoy niya sa ilong. So, medyo sharp yung opening niya. Hindi nga medyo, parang mas kung compared sa Aventus, mas sharp yung opening niya. Siguro better yung scent nung opening niya kaysa sa CD Nim. Mas mahal din naman kasi ito. Ayun. Pero sa akin kasi okay ako dun sa ganung opening. Although yung ibang tao ayaw nung ganun. Kaya siguro, pag nag-spray ka nito, wag malapit sa ibang tao. Yan. Ano yung orange dyan? Teka. Hininto ko yung video kasi may violent reaction dito sa gilid. Pasok ka dito sa frame. Sa likod ko. Ayan, ano yung sabi mo? Naamoy ko sa loob ng kwarto. So, nag-work ako sa Anong loob. amoy? Kaamoy siya nung parang peach.
something yun. Talaga. Hindi Wala ka intense. naalala na nag-comment ka na dito dati? Basta citrus yung amoy niya. Ganun lang para sa akin. Tama ba? Tama. Oo. Ganun. Ito yung sinabi mo dati na amoy, air freshener. Ay, parang ngayon okay siya sa akin. Parang Siguro fresh. kasi malayo siya, nandun siya sa kwarto, pero nandito ako sa labas. Pero before, sa kulob, sa kotse, nagtatlong spray yata ako nun. Pagpasok niya, sabi niya nakakahilo. Salamat siya. Ano yan? Tsaka malamig kasi siguro. Kaya parang okay yung scent. Ayun, siguro kasi mas madaling araw ngayon, ngayong nag-video ako. Yun lang yung Yun kailangan. lang. Sige. Kaya basta ako. Bye. Okay. Nasa na ako. Yun. Maganda yung feedback niya ngayon. Siguro nga kasi, tama yung sinasabi ko na kapag naamoy mo siya sa hangin, na nag-circulate na siya sa hangin, mas madali mo ma-appreciate yung ganitong scent profile. Tagal ko na rin hindi nagagamit. Ginamit ko to before nung pumunta kami sa Subic. Nakalimutan ko yung pangalan ng zoo. Anyway. Yan. Ay, may isa pa pala akong pangit na experience dito. Or hindi naman pangit, pero yung pag napanood mo kasi ito sa mga reviews online, yung mga international, sinasabi nila, lemon pledge opening, mga amoy panlinis daw ng banyo. Ganun kasi lagi yung kadalasan na comparison, yung initial spray ng CD Neem na medyo pareho rin dito. Sa Fisher Mall yata yun, kalagitnaan ng pandemic, doon kasi kami nag-grocery before. Pasok ako ng CR, tapos pasok ako ng isang cubicle. Unti-unti ko napansin, may familiar na amoy. Sobrang familiar niya. During that time, madalas ko gamitin to. Itong Cedrat Boys Tapos, pero nung araw na yun, hindi. Iba yung gamit ko. Sabi ko, nung paglalabas ko, syempre nag-iisip ka. Alam mo yun yung nag-stuck siya sa utak mo. Sabi ko, kaamoy nga nung Cedrat Boys Tapos nag-flashback sa akin lahat ng mga reviews na napanood ko, lahat ng mga nabasa kong articles na nagsasabi na amoy lemon pledge, amoy panlinis ng banyo. Sabi ko ganun, pero bad thing ba yun? Kasi amoy malinis siya. O, siguro, depende sa tao. Parang, yung amoy naman niya na yun, lang, sa initial spray lang. Pagdating ng mid sa dry down, hindi na. Similar sa CD Neem na, alam mo yun, CD Neem kasi talaga pungent Ang tulis talaga ng initial scent. Ito is less na tulis, pero siguro para sa ibang tao may harshness pa din. Tapos yun nga, marerelate mo talaga siya dun sa panlinis ng banyo na flavor na lemon. Sa akin okay lang naman. Wala akong problema doon. Sa ibang tao lang, since siguro pag naglilinis sila ng banyo, naalala nila yung banyo kapag naamoy nila to. Okay, lipat ako sa Cedrat Essence. So, natatanggal yung sprayer kasi nga ginagamit namin to for sa decant business. Okay, for yung presentation niya, okay din. Ang kapal ng bote. Mafe-feel mo yung kapal pag hinawakan mo. Parang mas mabigat pa yung bote ng Cedrat Essence. Yung color ng juice, magkaiba. Green yung color ng juice ng Cedrat Essence. Cedrat Boys yellow. Pakita natin yung spray niya. Ganda din yung sprayer. So, kanina nag-spray ako sa right na braso ng Cedrat Boys Sa left naman yung Cedrat Essence. Right after ko mag-spray, tapos inisniff ko, ang lapit nila. Pero alam mo kagad yung pagkakaiba. Si Cedrat Essence, medyo greener yung side. Nandun yung citrusy factor. Yung maamoy mo yung tawag dito, yung fresh na maasim na, kasi nga lemon di ba? So, pareho sila, makukuha mo yun. Yung may konting sharpness ng lemon. Zesty, ganun. Pero yung Cedrat Essence,
lemon plus parang dahon. So, between the two, sa opening, mas sharp yung opening ni Cedrat Boys for me. Kasi si Cedrat Essence, nababalance niya. Nababalance nung lemon tsaka nung green notes. So, kung for you is harsh yung opening ni Cedrat Boys, baka better sa'yo yung magiging opening ni Cedrat Essence. So, si Cedrat Essence pala ay 85 ml lang. Nagkamali ata ako ng banggit dun sa isang video. So, ay 75 pala. 75 ml. Tapos may nabasa ako, kasi nakalagay dito, extrait de parfum Pero may nabasa ako somewhere online, eau de parfum lang siya. Yun yung problema dito sa mga Middle Eastern brands. Hindi sila kasing hindi sila kasing organized, kung yun yung tamang adjective. Hindi ko rin alam kung ano ba yung totoo, kasi nakasulat dito extrait de parfum, pero yun. Anyway, nandun lang naman tayo sa performance ng juice, sa quality ng scent. Okay, so nakailang minuto na rin. Medyo napapansin ko na rin na nagta-transition na yung scent. Although si Cedrat Boys, sa experience ko dito talaga, all throughout, parang si CD Neem, ang sarap niya amoyin sa hangin. Sobrang sarap niya amoyin sa hangin. Si CD Neem, ini-spray ko yan minsan sa kortina. 'Di ba? Kapag humangin, maglilinggar, ikot yung amoy. Ganun. So, may ganun ako ugali. Na-try ko na rin yun kay Cedrat Boys sa CR. para amoy bagong linis. Joke lang. So, yan. Si Cedrat Essence, nagta-transition siya parang more on the fruity side. Pareho naman silang sa note breakdown. Yung mid is more on fruits. Pero, si Cedrat Boys lamang pa rin yung mixture ng citrus. Yun. Citrus na fruity. Si Cedrat Essence, parang mas matamis na siya si Cedrat Boys fruity pero hindi ganun katamis. More on the zesty, citrusy side. Hindi ko na mahihintay yung dry down nito kasi lalo na si Cedrat Boys sobrang tumatagal to. Longevity ni Cedrat Boys is buong araw. Okay, punta na ako dun sa answer dun sa question ng isang comment. So, yung sagot ko is i-base ko lang sa experience ko. Nakailang bote na rin ako ng Cedrat Boys dito sa collection kasi ang daming bumibili na ito. Yung ganitong pareho sila, yung ganitong scent DNA is bagay sa klima ng Pilipinas. Jack of all trades, ika nga. Pwede mo siya gamitin araw-araw Pwede rin pang office, although kung si Cedrat Boys yung gagamitin mo pang office, be careful with the trigger kasi baka nga ma-choke mo yung mga sa office, katrabaho mo, magko-comment din na may air freshener, nakakahilo, ganyan. So, ayun. Longevity, sobrang tagal. Nakalimutan ko na yung isasagot ko. Better, parang humina nga siya. Humina siya hindi sa longevity side, pero sa projection. Sa longevity kasi, alam mo yung nag-spray ka umaga, tapos tumakbo oras, hindi na wala na sa loob mo, hindi ka na nakapag-respray. Ugali ko kasi nagre-respray ako kapag hindi ko na naamoy. Pero yun nga, pag halimbawa hindi ka nagre-respray, pero ngayon iniisip mo, wala na, hindi ko na naamoy. Pero maya-maya, naamoy mo ulit. Ganun yung naging experience ko recently kay Cedrat Boys so, ibig sabihin, nandun pa siya. Pwedeng na nose fatigue ka lang or pwedeng
baka hindi mo lang naamoy for some reason. Pero sobrang long lasting pa rin siya. Yung projection niya, before kasi nagpo-project siya sa akin ng ang tagal eh. Solid siguro 3 oras. Alam kong nagpo-project pa rin siya ng malakas. Ngayon, parang less than doon. Hindi naman sobrang laki yung difference, pero yun nga, yung mga recent batches, merong in between sa isang araw na na naiisip ko hindi ko na naamoy, pero after some time naamoy ko pala nandun pa. So sa projection side, siguro doon ako agree na humina siya. Hindi ko alam kung paano ginagawa nila eh. Reformulation siguro, ganoon naman lagi. Hindi naman sa perfume kasi, 'di ba may mga ingredients 'yan. So mahirap talagang maging perfectly 100% kopyang-kopya nung unang batch yung mga sumunod na batch kasi yung mga ingredients mismo, kahit sabihin mong sobrang light na percentage, hindi yan yung ingredient ng unang batch, hindi yan katulad 100% ng mga sumunod na batches. 'Di ba nanggagaling din sa mga natural na bagay yung in-extract nila yung scent oil. So possibly magkakaroon ng konting difference doon sa ingredient. Tapos tayo bilang fraghead na addict umamoy, nanonotice natin yung difference. Yan. Longevity, buong araw pa din to. Tsaka isa to sa sa mga pabango ko na kahit sa balat mo lang spray, talaga naglalast siya buong araw kahit mainit. Mas bagay ito gamitin sa mainit. At isa to sa mga pabango na bagay siya gamitin sa mainit, sabi ko, diba? Pero gamitin mo sa gabi, gamitin mo for date night, ubra rin. Gamitin mo for casual, ubra. Parang ang sarap gamitin nito ng mga formal event, kasal, ganyan. Si Creed Aventus, siya eh, DNA eh. Pero better performing nga ito kay Creed Aventus eh. Maganda pala itong ikumpara kay si Denim limited edition perfume. Siguro next time. Yun, tsaka yun, kanina yung lumabas yung asawa ko. So may ganun siya effect. Hindi naman ganun kalaki yung apartment namin. Pero hindi rin naman ganun kaliit. Ilang meters away yung room. Tapos yung pinto hindi totally nakasara, pero medyo hindi rin totally open. Tapos naamoy niya. So ibig sabihin, nag-circulate. Tapos naamoy niya kaagad. Si Sadrat Essence naman, okay siyang alternative. Hindi ko alam kung bakit ginawa nila 75 ml lang. Siguro mas quality rin kasi yung juice. Unang beses ko itong pinost sa group, yung lumang fraghead, yung bago pa nabura. Last year lang. Parang wala pa kasi na nag-hype na ito before. Ginamit ko to, yun yung last year. Tama, last year. No, 2 years ago pala. Sorry. Yun yung time na na-addict ako dito, Cedrat Boys. Tapos, nung natutunan ko tong Cedrat Essence, kasi, alam mo yun, naghanap ka ng something na makakatipid ka, alternative. Sabi ko dun sa unang spray, kaamoy talaga. Pero nung full wear ko na, doon mo na mahalata na may difference talaga sa performance. Sa longevity, talo talaga siya. Siguro panlaban to dun sa initial, sa first few hours. Projection is mas maiksi. More than 1 hour. So hindi na rin masama, 'di ba? Actually, hindi masama eh. Okay na 'yon ng 1 oras. For the price, magkano na ba presyo nito? 1.5, 1.6. Though 75 ml nga lang siya, pero hindi na yun masama sa ganitong scent DNA. Masama sasabi ko, honest opinion. Hindi man 1:1. Siguro, kaya lang sila hindi magiging 1:1. Kasi, yung performance. So, tapos number 2,
ginawa nila tong mas wearable. May green notes na nag-control nung citrus. So, imagine mo yun. Imagine mo yung sa Drat Boys kasi initial spray, something sharp na lemony na citrusy na kinukumpara nga sa lemon pledge. Ito kanina inisip ko pwede ko ikumpara sa amoy ng lemon plus yung alam mo yung pag lalabas ka sa umaga, yung wala pang araw. Yung amoy ng mga basang dahon, yung parang hamog. Parang ganong combination. Amoy hamog in a good way. Ganun. Something fresh siya. Tapos haluan mo pa ng citrus. So, okay din talaga. Ang sarap gamitin nito sa mainit. Sobrang sarap gamitin nito sa mainit. Office safe ba siya? Oo, mas safe to kaysa sa Cedrat Boys Kasi kina-cancel out niya yung harshness sa umpisa. Less yung harshness niya. Although affected yung performance. So, pwede ba sa school? Oo. Presko siya. Kung commuter ka, nagno-normal commute sa jeep, sa bus. Hindi nakakahiya. Maamoy ka ng katabi mo doon. Fresh talaga yung naamoy. Tapos, ito kasi yung mga type ng scent DNA na habang pinagpapawisan ka, mas gumaganda yung amoy niya. Ano tawag dito? Hindi nagiging maasin. Sa halip yung kabaliktaran pa, mas nagiging presko pa. Pwede ka pang sabihin na, may bagong ligo. Ganun. And what else? So, yun lang yung masasabi ko kung na-water down, siguro konti lang naman talaga. Kailan pa ba kasi ni-release to? 2011. Anong year na? More than 1 decade na. Pero, talagang nalampasan niya yung test of time. Nag-start ako mahok sa mga pabango 20s. Time between 2018-2019. Hype to kasi nga kinukumpara nga kasi kay Aventus. Tapos may nag-review na itong Pilipino doon ako nag-start na mag-wonder na kasi 'di ba yung mga nire-review ng mga tiga US, mga tiga malamig na bansa, pwede kasi hindi ganun yung pagtanggap ng amoy natin kasi mainit dito sa atin, 'di ba, kumpara sa kanila. So, nung nireview ng Pilipino to, sabi ko, sakto. Tapos yung pagkaka-describe pa niya, pasok na sa panlasa ko. Parang sabi ko, yan yung hinahanap ko. So, ito yung masasabi kong unang niche ko nga ba to? Oo, unang niche perfume ko to. Yung unang bote ko na sinasabi ko kaninang screw type. Nilet go lang na isang tao. Sabi niya, hindi para sa kanya yung amoy yun. Kahit gaano ako kapuri dito kasi gusto ko yung sa DNA, hindi siya para sa lahat. So, kung tatalon ako dun sa question na blind buy worthy pa, hindi. Yung ganitong scent DNA, hindi siya blind buy worthy. Kahit si Cedrat Essence na na watered down version, better pa rin na amoy na i-test mo siya, mag-sample ka. Pwede ka bumili ng decant. Meron kami available sa amin. May 1 ml kami. Kung gusto mo i-full wear, I suggest 3 ml at least. Ilang sprays, sa Drat Essence pwede ka mag-spray na mas madami kasi since mas toned down nga yung amoy niya, para siyang watered down version ni sa Drat Boys saka greener, so mas safe mag-spray na ito, siguro kahit 5 or more. Sa Drat Boys 2 to 3 sprays, pulse points. Pinaka-safe na pag-sprayan, mga likod ng tenga, tsaka sa leeg, dibdib, doon na part. Pero, share ko lang, may experience kasi ako, ewan ko kung same sa inyo. Tinitigyawat ako minsan, depende sa pabango yung spray ko. Yung mga oily na pabango, yun, parang isa to dun . So, pagka ganun, pwede nyo spray sa damit. Hindi naman to nagmamantsa sa pagkakatanda ko. Yun. Fun fact lang din pala. So, there was a time na nagkaroon ako ng 2 bote. So, sobrang tuwa ako dito.
early 2023 or late 2022 siguro yun. Baka early 2023. Kuha ako ng backup kasi may nag-let go sa group. Tapos bumili ako ng binib ng brand new inbox. Sa sobrang kagustuhan ko nung Scent DNA na. Yung isang nabili ko, may para siyang may mga pulp. Pinost ko yun sa group tinanong ko kasi parang hindi naman ako expert nung time din sa Cedrat Boys tas hindi ko yun na-notice pero nung nagmumuni-muni ka wala kang magawa sinasamba mo yung mga pabango. Sabi ko parang mag-iiba yung tsura tas medyo mag-iiba yung kulay, mas dark yung pagiging yellow ng isa tas yung isa mas light. So ini-spray ko naman sa clothes tsaka sa skin. Wala naman difference pero may kakaiba talaga kasi isa may pulp na gano'n. So sabi sa group meron yata dalawang sumagot na experience na rin nila. Wala naman daw pagkakaiba yan. Nakalimutan ko yung explanation nila pero normal siya. Parang it has something to do with the ingredients yata. Baka mali ako. Kung alam nyo, pwede nyo namang ilagay sa comment section para malaman din ng ibang nanonood. Yun lang. Kung nagustuhan nyo itong video, pa-like, pa-subscribe na rin. Meron kami Facebook, meron kami Shopee, meron kami Lazada, meron din kami Instagram. Thank you.